Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pilipinas, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na po ang ating Pamumuno 2025. Ako po si Ben Paipon at syempre po, makakasama po natin dito ang binibini ng buong Pilipinas. Naks naman, kala ko binibini ng Caloocan eh. Buong Pilipinas. Magandang umaga mga kabahagi. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Samahan niyo po muli kami sa isang oras nating palatuntunan. At live na live po tayong napapakinggan sa lahat po ng radio stations or stations ng Radyo Pilipino. Napakahalaga po ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, mga kababayan. It has something to do with food security. Oo. Kakainin po natin sa hapag lamesa ng bawat Pilipino. Meron po ba tayong sapat na pagkain? Kukulangin po ba tayo? Ayan, ano bang nangyayari sa buhay po importante natin? yan. Paano na lamang po yung mga magsasaka po natin na pangakuan ng lupa? Hanggang ngayon, Ano pa? Nasa paso pa rin. hindi. Nasa mga malalaking negosyante na. Ay, nako. Yan. Pero mamaya po, ipaliliwanag sa atin ng ating special guest for today. Sapagkat, Met, alam mo, itong ating panauhin pandangal sa araw na ito. Ito po ang nakilala ko sa pagsisimula pa naman yung kanyang pakikipaglaban. Ito po ang taong nagmahal sa kanyang kapwa. Hindi po niya inalintana ang kanyang sarili. A man for others po. Ito po ang ating panauhin pandangal, isang prominent labor and peasant leader. Inubos, ginugol po ang kanyang panahon, kakayanan, talento, and so on and so forth para sa iba. Correct. Hindi po para sa kanyang sarili. Ikinagagalak po namin ipakilala sa inyo ang ating magiging senador sa susunod na July 2025. Senador Danilo K. Daning Ramos. Senador Ramos, magandang umaga po and welcome to Pamumuno 2025. Magandang umaga po, Ka Ben. Magandang umaga po, Miss Met. Yes. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. At magandang araw, gabi sa atin pong mga kababayang nasa labas ng bansa. Saan man po kayong dako ng mundo, ay karangalan ko po na maging bahagi sa napakahalagang programa sa Radyo Pilipino Pamumuno 2025. Ngayon pa lamang po ay maraming salamat po sa pangalan ng inyong lingkod, ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at ng Makabayang Koalisyon. Para sa kalaman, Bet, ng ating mga taga-subaybay, si Kadaning ay kasama po dito sa Makabayan Bloc. Makabayan, yes, coalition. Meron silang slate for senator. At si Kadaning ay kasama po dito nila Jerome Adonis, Aline Andamo, Ronel Arambulo, Arlene Brosas, Teddy Casino, Franz Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Masa, at siyempre po ang ating bossing. Yan, si Kadaning. Kadaning. Oo. Parang nakikinita ko na magiging senador ko kayo eh. Sana po, para po taong bayan sa Senado, ipanalo para sa interes ng mamamayang Pilipino, pag-unlad, at dahil po pinag-uusapan natin yan, alam nyo po, Kaben, Miss Met, pinagmamalaki po namin dahil sa buong kandidatura po ng mahigit 6 na pong tumatakbong senador, dalawang bagay po. Kami po sa hanin ng Koalisyong Makabayan, ito po yung mga leader na matatag, subok na matibay sa paglilingkod sa ating bayan. Hindi korap, hindi bilyonaryo, at walang political dynasty. Ayun. At ang inyo pong lingkod, magsasaka, totoong ipinanganak, lumaki, at nakatira sa farm. Ayun. Sa farm, sa Teka muna. Tanong ko lang. Opo. Meron bang helicopter dyan sa farm ninyo?
Ay, wala po. Wala naman. Walang farm. Meron po kami Hindi questionable ang yung farm. ginagamit na pala, asarol, Ayun. at karet at iba pang gamit sa produksyon. Sa Ilocano, Moriski. Wala pong Maestro. helicopter, walang mamahaling sasakyan. Walang mga computer doon, walang mga ganon. Oo. Pero, Ito po yung unang pagkakataon na lumahok kayo sa politika. Oo. Una. Ay, opo, Kaben, Miss Met, kasi hindi nyo po na itatanong, si Kadaning po ay early 80s, naging katikista, tricycle driver, construction worker. Dahil po ako ay third generation sa aming pamilya, yung pong aming lolo't lola, parents ko, mga magsasaka, maralita, ako po ay meron po kaming sinasaka hanggang ngayon. 68 years old pero nagsasaka po hanggang ngayon. May tanim po kaming palay, nagtanim kami ng munggo, may saging, 15 coconut trees, ang 5 po namumunga na, atis, gayubano, guava, duhat, at saka po Kaben, Miss Met. Bahagi po ng bahay kubo, sitaw, okra, Kompleto. mga ganyan. Paborito ko yung okra. Opo, kaya lang po kulang pa kasi sa bahay kubo po, 18 tanim. Hindi pa po namin naabot yon doon sa... Malapit na po ba maabot yun? ano pa lang po, mga 1/3 pa lang. Kasarap ng ganyan, ano? Ikaw ay namumuhay sa lugar kung saan pag wala kang ulam, pipitasin mo na lang dun sa sa iyong Totoo po yan. Pero bakuran. Daning, Oo. no, nabanggit na po ninyo yung mga pangunahing mga aktibidades ninyo bilang magsasaka at katulong po ng mga kapwa ninyo magsasaka. You were also involved, no? In other matters, lalong-lalo na sa karapatan ng ating mga kababayan. And some of your friends are nandito po sa kaliwa. Yan. Okay? Oo. At maaring hanggang ngayon, nandyan po sila. Kaya po nauugnay ang inyong pangalan sa kaliwa. Ito'y itatanong ko po sa inyo at kailangan pong mabigyan po ninyong kasagutan maigi sapagkat nakikinig po ang taong bayan ngayon. Yan, Unang-una oo. po, kayo po ba talaga nasa kaliwa? At kung hindi po kayo nasa kaliwa, ano po ang ginagawa ninyo para mabura ang pangalan ninyo sa Yes. mga kaliwa? Kailangan po bang burahin yan? De, unang-uno po, linawin natin. Ako po ay opisyal dati, 1983, ng Alyansa sa Magbubukid ng Bulacan. 1988 hanggang 1992 ay tagapagsalita ako at opisyal ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon. From 93 hanggang ngayon, former SecGen ng KMP, ngayon po ay tagapangulo. So, ang KMP po ay hayag, legal, nasa Securities and Exchange Commission. Correct. Pero gusto po naming linawin na kasi po, matagal na kaming inaakusahan ng mga terorista. Unang-una po, mali, hindi. Kaben, Miss Met. Ang pinaglalaban po namin ay una, tunay na reforma sa lupa. Lupa para sa mga magsasaka, pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, lalo na po ito. May palay pa kayo dyan, Opo, galing po ito sa Davao. Oh. Davao. Ano po ito? Traditional seeds. Pangalawa po, siyempre, ang napakainit na issue ngayon ay ang bigas. Opo. Ang nais po namin, abot kayang presyo ng bigas, ligtas at sapat. Ang tanong, masama po bang ipaglaban na mamura ang presyo ng bigas? Magkaroon ng genuine land reform and national industrialization? Ang sagot po ng ating mga kababayan, hindi. Kasi ang issue po ng pagkain, ng lupa, pag-unlad ng agrikultura, ng ekonomiya, ito po ay people's issue. Ngayon, eto, nakakalungkot po, kami at ang marami pang mga individual at organisasyon, inaakusahan ng NTF-ELCAC ng mga terorista
red tagging at terrorist labeling. Napakapiligroso po nito. Katunayan, marami na pong namatay dahil doon sa terrorist labeling, tagging, oo. red tagging. At magbanggit po ako, oo. siyempre po, bukod sa aming mga kasamahan, si Karen Dalechanis, si Attorney Ben Ramos po ng Negros, pro bono lawyer sa Negros, pinatay. Si Doktora Grace ng Gihulngan, may opisina po siya sa itaas ng Gihulngan City. Pero ni-red tag, 2019, December 2020, pinatay. Eto, pinatay. Sila pong mag-asawa. Pinasok. Alam niyo po, grabe, hindi ba nasa 1987 Constitution, Kaben, Miss Met, na karapatan nating magsalita, magbuo ng samahan, asosasyon, freedom of assembly, at ating yung mga grievances, ihapag sa gobyerno. Katunayan po, Kaben, ang inyong lingkod, madalas po kaming nakikipag-dialogue sa Department of Agrarian Reform Secretary. Palaging ako yun nandyan eh. Opo. Department of Oo, Agriculture. SOP yun eh. Opo. Alam nyo buhay pa po si Minister of Agriculture and Food, Salvador Escudero, tatay po ni... Dati ni Ni Cheese. Yes. Senator Cheese. Katunayan po, nag-camp out po kami dyan sa MAP, Minister of Agriculture and Food. Sa House of Representatives, sa Senado. So wala po kaming tinatago, pero nagtataka po kami, bakit ang gobyerno inaakusahan at walang batayan? Hanggang ngayon po, during election, meron pong mga tarpaulin, poster na sa Cagayan Valley, na nakalagay yung pangalan ko, si Kalisa Masa at iba pa, nire-red tag, including Isabelo Adviento. So, grabe po. Kaya, alam mo, panghuli, ang aming pong posisyon at panawagan, repeal Anti-Terrorism Law of 2020, Executive Order number 70 at Noto NTF-ELCAC. Zero budget dapat sa 2025. Ayun, Ayan, oh. Tatanong natin Oo sana. nga, Mamaya po, babalikan Yes. natin yan Kadaning. Alam ko correct. pong napakalaga ito na malaman po ng taong bayan ang pinaglalaban talaga ninyo. Oo. Ano ba, 'di ba? Kasi mahirap yung ganun na lalagay sila sa ibang posisyon, 'di ba? Correct. Para maging malinaw Ang sa tanong ni lahat. Kadaning masama po bang ipaglaban ang pagkain mo? Ayun nga, no? Kakainin mo yun. Kayo mga kababayan po namin na nakikinig sa ngayon. Yes. Kayo po ang pinaglalaban po ng makabayan. Ayun. Yan. Kayo Okay. po. So, mamaya po, babalikan natin si Kadaning, Mr. Danilo Ramos. Ito po ay kandidato ng Makabayan Bloc pang senador nito May 2025. Pagkatapos po ng ilang mga paalala. Sandali lang ho. Okay, balik tayo mga kabahagi sa ating Pamumuno 2025. Yes, at sa mga late tuners po natin, nakapag-umpisa na kami, habol-habol kayo kung meron kayong mga gustong itanong. Ngayon pa lang po ay ipaabot nyo na po sa amin sa pamagitan ng ating mga social media accounts. We have Facebook, YouTube, and of course, live din tayo via our website. Ayan. So, again, ang kasama natin ay isang kumakandidato para sa senatorial seat ngayon, si Kadaning or Mr. Danilo Ramos. Ayan. Tubong malolos talaga kayo, no? Malolos Bulakenyo po. Ayan, Malolos, Bulacan. Pero Alright. nakikita ko parang nauubos na ang mga lupain sa Bulacan na Opo. Meron ginagawa pa ng... naman. Ikaw lang. Ha? Meron pa naman. Hindi tatabi. Kaya nga nandyan si Kadaning. Bakit nagpupunta ako dun? Ginagawa na lang mga mga pabahay. Di ba, Ayan no? mo, Naku, ipaliwanag ano ni natin Kadaning. yan? Ito Ha? ang Oo. tanong natin dyan na Kadaning. Yan, oo. Ito, pupunta tayo sa talagang seryoso mga tanong na ito. Yes. At siguro will lead you to the question, bakit ka ba kailangan iboto as senator? Ano po ba ang problema talaga? May problema po ba tayo sa food production? Meron po ba tayong problema sa pagkain? Hindi ba tayo natutugunan? Gaano po ba kalawak ang mga lupain natin dito? Ano po bang ginagawa ng ating pamahalaan para hindi tayo maghirap?
Kadaning, you have been in the yung mga bagbubukid, yung karapatan ng mga bagbubukid for so long. At hindi na matatawaran ang ginagawa ninyo talagang pagsisikap para maibigay sa kanila ang tunay na karapatan at mabigyan tayo ng sapat na pagkain sa Pilipinas. Ano ang dahilan at hindi pa tayo nakakarating doon? Okay, Kaben, Miss Met, mahalaga lang po makita natin. Una, ang Pilipinas, napakaganda. Napakayaman ng ating likas yaman. Ang atin pong kalupaan, almost 44% arable lands. Meron po tayong napakahaba na napapaligiran ng katubigan. Alat at saka po mga at saka lake, katulad po ng Laguna Lake. Yung bundok po natin, alam niyo po, dahil ako'y tagapangulo, napuntahan ko na po halos ng mga probinsya sa buong Pilipinas. Ilan-ilan na lang ang hindi. So, mayaman ang Pilipinas, pero bakit ganito ang buhay natin? Doon po sa sinasabi nyo, klaro po, may krisis ang pagkain at bigas sa ating bansa. July 2024, ang sabi po ng United Nations Food and Agriculture Organization, 51 million Pilipinos ang nagugutom. Dami, UN Hindi sapat data yan. UN po, United Nations FAO based in Yes. sa Rome, Italy. Yun po ay last year. Pero December 2024, ang sabi po ng Social Weather Station, 63% ang self-rated poverty. Poor. Poor. Nako, 63%, pag ikinumbert po natin yan sa Lagpas sa kanila 114 million Filipinos, almost 71.82 million. Pinakamataas po in the last 21 years. Yes. Ang tanong, bakit? Direct to the point. Kung bakit po nagkakaganito, Kaben, Miss Met, mga kababayan, dahil mismo sa polisiya and program ng gobyerno na laban sa interes ng taong bayan. Parang ganito po, dalawang punto. Ang Pilipinas po is agrarian, di po ba? Agraryo. Agrikultura. Agrikultura. Marami tayong Hindi po lupain katulad eh. ng US, Canada, Germany, Italy, industrialized. Yes. Agrikultura. Pero bakit number 1 tayo na rice importer sa buong mundo? Oh. 93% ng asin inaangkat sa Inaangkat. China. Ang lawak ng karagatan natin. Yes, at Australia. Recently, nagsabi ang DA Secretary Kiko Laurel, aangkat tayo ng 4,000 metric tons ng onions. Sibuyas. Mag-aani po sa Nueva Ecija, Pangasinan at Mindoro. Bakit? Una po, dahil sa patakarang import liberalization na kahit na meron tayo, angkat dito, angkat doon, malaking epekto sa mga magsasaka. Alam niyo po, prior to General Agreements on Tariffs and Trade at WTO noong 1995, tayo po ay may agricultural trade surplus. Nag-e-export pa nga po tayo Tayo pa ang ng bigas. nagpapadala. Bigas. Oo. Pero nung pumasok po tayo sa GATT-WTO, from agricultural trade surplus, naging agricultural trade deficit. Kaben, Miss Met. Mula po nung RTL, Rice Tarification Law, February 14, 2019, sa panahon ni dating Presidente Duterte, alam niyo po ba, 500 billion losses sa agrikultura taon-taon. Panahon ni Digong. Yes. Ito lang yan. Kasi po, Oo. doon po inapprove yung Rice Tarification Law, Republic Act 11203. Correct. Luge. Okay. Yun po yung una, no? Pero basic po, hanggang ngayon, walang genuine land reform program sa buong bansa. Katunayan po, ang PD27 ni Marcos Sr., sa programa po ng Green Revolution at Masagana 99, winasak po ang ating agrikultura. Nawala ang traditional seeds, more than 5,000. Kinuha po ng mga korporasyon. Ang pinalagana po high-yielding varieties. Ngayon po inbreed at saka hybrid. Okay.
siyempre po, kasama dyan yung mga land use conversion, crop conversion na may malaking epekto. Totoo po, signifikanting bilang ay nakukonvert land use conversion at crop conversion. Pero gusto ko pong banggitin kung bakit may krisis sa bigas at pagkain dahil po mismo sa gobyerno at sa kanyang programa. Totoo pong yung calamity at iba pa, contributory factor. Pero hindi po yun yung main, kundi doon po sa, kasi ganito ka, Ben, Miss Mep, 8 out of 10 farmers, hindi pag-aari ang lupa. Nakikiani lang. Hindi po, kasama amortization, kasama leaseholder. Ay, oo. 4 out of 7 farmers nanghiram sa usurero. Ben, Miss Met, ito po yung, pag nanghiram po ako ng 1,000 piso, ang bayad po niyan is 2 kabang palay. Which means, sa pera natin, sobra. Sa pera po, kung 20 pesos per kaban, meaning 2,000. 2,000 my na. goodness. Oo. Pagka nanghiram po ang magsasaka... 1,000 lang ang hiniram mo nun, ha? Opo. Pag nanghiram po ng isang bag na abono, 2 to 3 kabans ang palit. Ano po yan? Pag po sinabing kaban standard is 50 kilos 50 kilos. per kaban. Imagine. Kaya po, nagkakabaon-baon. At isa pa po, yung pong nabiktima ng kalamidad, Region 5, Cagayan Valley, at saka po Central Luzon, aanihinan. Ang gastos po doon is 60 to 70,000 pesos per hectare na lubog. Walang kompensasyon. Binaha sila eh. Ngayon, eto, alam nyo ba kahit na meron tayo, umaangkat? Anong patunay? 2023, ang production po ng palay, sabi ng PSA at ng DA is 20.06 million metric tons of palay. Pag ito po ay giniling at 65% milling recovery rate, more or less 12 million metric tons of rice. Bakit po umangkat ng mahigit 3 milyong metriko tonelada? Ang asukal po, ang sabi ng UMA, Union ng Magagawa sa Agrikultura at National Federation of Sugar Workers, 2023, ang ating domestic production is 2.5 million metric tons of sugar. Ang ating annual consumption is only 2.2 million metric tons, meaning, sobra pa ng Sobra pa. 300,000 umangkat po. Naka-ano pa. So, grabe. Ito pong ginagawa ng gobyerno ay nagpapahirap. Imagine, Ben. Alam nyo ba na may bagong order pa? Executive Order number 62, June, last year. Effective po ng July. From 35% tariffs na bayad bigas. po. Taripa po Importation. sa bigas. Sa bigas. Ginawang 15%. Binabaan. Sino makikinabang? negosyante. Importer, trader. Yes. Middleman. Pero ang bigas po, ang sabi bababa nung July, hindi natuloy. Agosto, Oktubre, anong buwan na po ngayon? Uy, Pebrero. magiging 35 na raw. Kumunoy po, Patay tayo yun. kumunoy po ng mga pangako. At sa totoo lang, Ben, ito yung food security emergency, sa aming pagsusuri, ito po ay cosmetics, Band-Aid. At ano pa yung isa? Band-Aid solution, cosmetic, palliatives. Hindi po totoong mamumura. Panandalian po pwede. Hindi lang po panandalian kasi po walang sapat na palay ang NFA. Dahil po nung isabatas ang rice tarification law, tinalian na ang kanyang kamay. Bibili na lang siya ng bigas through importation. Wala na po yung NFA rice. Ibebenta na lang niya sa mga LGU department. So, grabe. At eto pa masama. Yung pong ibinebenta ngayon, isinasauli. Sa Marpi, Quezon City, binalik. Bulok. Nakikinig po ako kanina, may bukbok. So, hindi po. Matagal Eto, ng stock para yun. maintindihan Kung po ng bakit, ating mga kababayan ang diba? sinasabi ni Kadanig. Ngayong pong araw na ito, open na po yung NFA rice sa mga LGUs. Yan, Ito po ay pagpapababa sa presyo daw po ng bigas. There are 300,000 metric tons of NF rice na nabubulok na eh.
Kaya nga. Kanya kinakailangan Inaagad na nila. i-dispose. Oo. So pagka i-dispose ito, sigurado naman po bababa ang presyo ng bigas. Ito na po yung sinasabi ni Kadaning. Pagka naubos po yung NFA rice na yan, ano Wala na. mangyayari sa presyo ng Oo. bigas natin? Balik na ulit after tayo that? sa dati. Hindi po ito sustainable. Hindi Yan. sustainable po. Hindi sustainable. So, madalit sabi po, ang presyo ng bigas after the makonsumo na po yung 300,000 metric tons of rice ng ng NFA. Wala na mabibili ulit eh. Hindi babalik po tayo sa dati. Mapipilitan na tayo O baka dun mas sa ulit malala na pa. 50. Alam nyo ka, 50. Ben, Miss Met, ang bigas po, dapat available sa palengke, Yes. sa talipapa, sa supermarket. Yan. Hindi po sa kadiwa bukod sa very limited, yun nga po, yung kalidad. Kaya, Opo. hindi po yun yung solusyon eh. Ang solusyon po, mamili ang NFA at LGU ng palay diretso sa magsasaka. Oo. Pagka po nabili sila during harvest season, at least 20 to 23 pesos per kilo, may bebenta sila. Pero ang basic po rito, dapat repeal Rice Tarification Law and Amendments, Republic Act 12078 last December 2024. Balikan po Repeal. natin yan. Balikan po natin yan. Naku, Ha? marami pa tayong mga i-discuss Babalikan po natin dito. yan pagkatapos po ng break po natin. For a while lamang po mga kabahagi, patuloy po kayo nakikinig sa ating pamumuno 2025 at ang ating special guest for today ay walang iba kundi ang ating kapatid na magsasaka. Yan, si Si Kadaning. Kadaning Oo. Ramos. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Sa ngayon, gusto kong kausapin si Yan. Kadaning. Kadani, 25 pesos per kilo of rice daw po. Ha? Oo, 25. Posible Kalahati. po ba ito? Kalahati ng existing price. Oo. Ang bigas po ngayon ay 55. Oo. Yung iba po, senior na. Aging. Senior. Nagiging senior na rin pala ang ha? Aging. Pero Oo. bago tayo dumako doon, gusto ko lamang pong maliwanagan, nagpamigay po ang ating Pangulong Marcos ng mga land titles. Oo. Kamakailan lamang po. Para sa land At reform. talagang ibinida po niya ito. Tingnan na niyo, ito na po yung land reform po natin. Yes. Ano bang nakikita niyo dito? Totoo po ba ito na bahagi ito ng land reform? Alam mo ka, Ben, Miss Met, nabasa ko yung ulat ni Secretary Conrado Estrella III. Hundreds of thousands ang pinamigay na lupa. Opo. Ang tanong, may bago bang land reform program ang gobyerno? Sa ngayon? Wala po. Natapos na po ang CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, yung June 10, 88 na isinabatas, pati po CARPER at saka amendment. June 2014, tapos na po yon. So wala pong bago. Yung Comprehensive Agrarian Yes. Reform Program. Tapos na po. Ngayon, ano ang pinamigay? Yun nga, anong pinamahagi? Ito po. Ganito. Yung pong dating PD27, CLT at saka EP, Emancipation Patent, under CARPIS CLOA, Certificate of Land Ownership Award. Ang pinamigay po nila ito. Meron po kasing programa ang World Bank na almost 100 million US dollars. Ang tawag po diyan split. Ito po yung support parcelization of land individual titling. Na ang objective po niya para daw magkalupa pero sa totoo lang para madaling ibenta. So ang lupa. Kasi po Ibibenta, hindi tatanman. Hindi bibigyan ang gusto po Bibigay kasi nga ng yun. gobyerno ngayon, ang trust po niya, hindi protection and preservation ng mga agricultural land, kundi i-open sa mga agribusiness, sa mga malalaking korporasyon. Katunayan po, meron ngayong bago, ano po yan, all farm plantation, more than 6,000 hectares sa Negros Occidental. At ang trust po nila, yung mga pang-export, mga commercial crops. Hindi po yung para sa ating food production. Kaya, yung pong NEA, New Emancipation Act, at saka iba pa, ano po yan, pagpapakita na merong silang ginagawa. Pero sa totoong buhay, ang tanong, iniulat ba ng DAR yung mga magsasaka na may CLOA EP pero napatalsik? Yung pong sinasabi ko na 73 hectares sa Angeles City, may certificate of full payment galing sa Land Bank of the Philippines, pero dinimolish po March 12 last year, at napakarami pa pong kaso. So, yun,
masusukat po natin yung land reform first kung nagkalupa ang magsasaka. Second, umunlad ang kanyang buhay. Pero ngayon po, ang pinakamahirap, mangisda at magsasaka. Correct. So, wala pong genuine land reform program hanggang sa ngayon. At katunayan, yung pong mga libu-libong ektarya na nanatili sa kamay ng landlord, mga agribusiness, ito, konkreto, Kaben, Miss Met. Alam niyo po ba na sa Hacienda Luisita, 6,453 hektarya. April 2012, ang sabi po ng... Matagal nang na-desisyonan ito ng Korte Suprema. Yes, final and executory. Oh. 13 years ago, pagdating po ng April, sa mga susunod na buwan. Pero alam niyo po ba hanggang ngayon, ang lupa ay nasa kontrol ng Cuangco, Aquino, Lorenzo, at kung nadadaan po kayo dyan sa Tarlac City, katabi po ng Central Azucarera de Tarlac, opposite ng Barangay Balete, malaki pong subdivision, high first class ng Ayala. Nako po. O ang tanong, bakit Ayala. napunta sa Napunta kanya? sa Ayala. Napunta sa Ayala. At yung pong mga magsasaka dyan, under ng ambala, hinaharas, tinatakot ng mga agent, Nako talaga naman. So, ang gusto ko lang pong ipakita, hanggang ngayon po, walang tunay na reforma sa lupa. Kaya po kanina, di ba, nabanggit nyo, yung binabanggit nyong mga kaliwa, ang unawa ko po doon, ito yung mga naghawak ng mga sandata na siyempre po alam ng gobyerno yan, Mga CPP, supersibo. NPA, NDF. Oo. Ang tingin po namin, Kaben, tinan mo ang sabi ng NTFL, ang dami ng sumuko. Ang tanong, na-resolve ba yung root cause ng armed conflict? Hindi po. Hindi po ang solusyon ay militarization. At sa amin pong pagsusuri, Kaben, Miss Met, alam nyo ba, fake and forced surrendery. Mga Photoshop para sabihin, actually, nagpack-finding po kami sa Mindanao, money making. 25,000 pesos per sumuko. Hindi, kasi may livelihood Oo, project sila. ito nga po, Merong magpapatawag ng pulong, pagka pagtulong. pumirma ka, sasabihin na surrendery ka. Grabe po ang Ito ginagawa. po ba gawa ng NTF-LK? Ano pa po bang may ano dyan? Yan po ang ginagawa nila. Manakot. Alam mo, Kaben, di ba? Nagpunta po dito yung mga special rapporteur, Irene Can, na-interview po Opo. kami. Na red tag din Yung pong kinatawan ng International Labor Organization, kinausap yung mga government officials, mga labor leaders, kahit yun na inaakusahan. Hindi po ba kahit si former Vice President Lenny. Si Angel Locsin, namigay ng relief sa Mindanao, former Catriona Gray Miss Universe. Miss Universe. Grabe po, no? At nagsabi na po Korte Suprema, very dangerous at stop. Pero ang NTFL hanggang ngayon po, no? Patuloy. Kaya po malakas naming kinukundina at nananawagan po kami sa ating mga kababayan. Ang ipinaglalaban po namin na kanina pinag-uusapan natin yung bigas. 25 pesos. Baba. Ayan. Hindi po ito masama. Tingin namin pwede. Pwede. Kahit po 20. Aba. Pero may gagawin. First, Ano? Oh. una, Yan. Paano ba? land, tunay na reforma sa lupa. Land to the tiller, lupa para sa magsasaka, nagbubungkal. Second, government subsidy. Yes. Pangatlo po ay palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Repeal rice tarification law, including amendments last December. At mamimili po ang NFA ng palay, diretso. Ibabalik Sa- yung kapangyarihan. Yes. ng Para NFA. wala ng para walang middleman ba na Yes. At saka, magtutubo ng malaki. tama po pala. Panghuli po, Oo. importante, buwagin ang kartel. Ayan. Rice cartel, Oo. onions cartel. Pero alam nyo, ang gobyerno mismo, ang protector. At kinukonsinti. Ang akala ko, ang gobyerno, ang kartel na mismo. Ay, alam nyo, Mas matindi yun. Kaben, alam mo Mas po ba, matindi yun. ito, mahalaga po yung sinabi nyo. Inamend po nung nakaraang December ang rice tarification law. From Republic Act 11203, inamend nila Republic Act 12078. Alam nyo po ba nakalagay doon sa Section 6? Opo.
Letter C, pinapayagan po ang DA Secretary na umangkat ng bigas worth 5 billion pesos. Ibig sabihin po, sa halip, ito na yung kartel. Malaki na hindi, meron pong kartel. Ngayon dadagdag pa ang gobyerno sa pahirap, siya mismo mag-aangkat sa halip na palakasin yung lokal na produksyon ng pagkain. Kasi alam nyo Gaben, Miss Beth, ang sabi po ng United Nations Food and Agriculture Organization, only 7% ang total exportable rice sa buong mundo. Yeah. Ang 93% ay food consumption nila. Bakit po aasahan natin yan? Ang kailangan po, ulitin ko, napakarami nating lupa sa atin. Nakarating po ako ng Palawan. Coronel Busuanga, more than 6,000 hectares ang pag-aari ng gobyerno. Kung yun po ay ipapabungkal, nung galing po ako ron, mas mahal ang bigas sa Coron Busuanga kaysa sa Maynila. So, pag pinabungkal mo po yun, maliwanag na plano, paunlarin ng local na produksyon, kasama po yung subsidy, tingin po namin, Kaben, yung ating mga lupa ay ang kayang i-produce nito, including support services, production subsidy, hindi po natin kayang ubusin at from food security, food self-sufficiency, hanggang sarili pong sa atin. Kaya lang po, ulitin ko, ang trust ng gobyerno, hindi palakasin ng local na produksyon, umangkat ng umangkat kahit na meron tayo. Kaya mismo ang gobyerno, ang ugat ng krisis sa pagkain sa bansa. Nako, kaya kailangan siya talaga ang eto na po, kasi Oh. malapit na tayo magwakas. Yes, oo. Tatakbo po kayong pang-senador. Di ba? Nako. Pang-senador. Opo. For the first Taong time. bayan sa Senado, ipanalo. Ayun. Yun, ha? Magsasaka naman, Kaya kailangan. magsasaka dapat. Dapat. Hindi bilyonaryo, Oo. hindi nasa real estate. At ang Senado ay hindi family business. Oh, Tama tama yan. po. Ayan, Ngayon, ako. Kadanig, Ha? kausapin ninyo ang ating mga kababayan ngayon. No? Ibitin muna Ibibigay- natin. Ibitin muna natin, Tata Ben. Ibibigay Bago namin niyang- sa inyo itong Oo. pagkakataon na ito Yes. na kausapin ang ating mga kababayan. No? Oo. Mamaya po, Yan. pagkatapos po ng ilang mga paalala. Correct. Standby lamang po kayo mga kababayan. Sasabihin po ni Kadaning ano ang kanyang gagawin sa Yan. Senado Oo. in case at talaga naman pong itutulak po natin papunta sa Senado. Ito Salamat si po. Kadaning. Salamat. Oo nga, para yung mga pagkain natin talagang fully, Hindi na talagang tayo maghihirap. accessible talaga. Naku, talagang ang dami-dami po Oo. nating lupain. Oo nga Pagkatapos eh. hindi Sipin tayo, mo yun, naku, no? Diyos ko po, we are into importation. Samantalang pwede naman tayo magtanim. Yun naman pala. Sandali Okay. lamang po mga kabahagi, magbabalik po ang Pamumuno 2025 pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pamumuno 2025. Yes. Nasa Ang- huling bahagi na tayo. Yes, nasa Bilis. huling bahagi na po tayo. At before we go into the last questions Yan. na sa ating special guest for today, ipakikilala po namin muli ang ating special guest, no? Yan, oo. Sige nga, Met. Yes, ang kasama natin para sa mga humahabol Opo. sa programa, no? Ang ating pong katatalamitan ngayong umagang ito ay ang mga tagapaglaban ng mga magsasaka. Oo. Kasama na ang mga kababayan nating mga mahihirap, no? Walang iba kundi si Kad Daning or si Mr. Danilo Ramos ang kandidato, isa sa mga kandidato sa pagka-senador. Ayan, sa nalalapit pong halalan. Nakikita na po ba ninyo ang sarili nyo sa Senado? Dani. Umaasa po ako dahil sa mga inikutan ko po, napakainit po ang pagtanggap ng ating mga kababayan at talaga pong sabi nila sukang-suka na sila Yan. sawan-sawa sa bulok na sistemang nangyayari sa ating lipunan. At ako saksi, puti na ang buhok, ang dami ko na pong nadaan ng eleksyon. Pag eleksyon, makatao, makadiyos, makabayan, lahat. Pero pagkaraan ng eleksyon, bahala ka na sa buhay mo. Paano yung mga pangako? Laging napapako. Katunayan po, kumunoy ng mga pangako. At ngayon, makikita mo,
sa mga advertisement, makamagsasaka, makakalikasan, pero grabe ang panlilinglang na ginagawa nila. Pagka nga po, ano ang pagkaalam mo sa politiko? Kahit po sa programa sa TV, doon sa very famous na paghapon, ang sabi nung kurap. Oo. Grabe. Ang masama po, yung mga kurap, yung mga nakasuhan ng plunder, nakakatakbo pa ngayon. Only in the Philippines. Oh, nakalimutan na eh. Ay, magaling makalimot. Madaling makalimot, di ba? Babanggitin ko nga Kadaling. sana Oo. yung mga na-plunder. Oo nga eh. Alam na po yun ng ating mga kababayan. Yes. At matalino sila ngayon. Idol! Sana nga maging matalino sila. Kadaling naman po. sa kanilang pagboto. Okay. Sige, Met. Sige, tanong natin na kung sakasakali, no? Na nandito na kayo dahil nakaluklok na ho kayo bilang senador. Ano ba ang mga pwedeng asahan ng mga kabahagi natin? Kadaning. Ang inyo pong lingkod. Sumagay yung mga priority agenda ninyo. Yes. Lalong-lalo sa mga napag-usapan na natin kanina, ito food security, land reform, and so on and so forth, tulong ng gobyerno, saan ba tayo nagkulang talaga? Yan. Saan ba nagkulang ang pamahalaan? Bakit hindi bumababa ang presyo? Okay, Yan. sa inyo na po yan. Kaben. Okay, Kamet. Mga kababayan, gusto ko pong sabihin, si Danilo Kadaning Ramos, ipinagmamalaki ko na ang kasama ko po sa Makabayang Koalisyon, 11 po kami, mga leader, subok na matatag, subok na matibay sa paglilingkod. Hindi bilyonaryo, hindi korap, wala sa pamilya ng political dynasty. At mabilis lang po si Ka Jerome Adonis, leader manggagawa, Alin Andamo, Filipino Nurses United, Ronel Arambulo, leader mangisda, Arlene Brosas, Congresswoman Teddy Casino, Teacher Franz Castro, si Mimi Doringo, Maralit ng Lunsod, si Camo Di Floranda po, driver, dadalhin tayo sa tamang direksyon. Piston ito. Opo, si Amira Lidasan mula po sa Mindanao, kinatawan po ng mga katutubo. Si Kali Samasa, subok po sa paglilingkod at ang inyong lingkod. Pangalawa po, kami, mga kababayan, ito po, sa aming pagsusuri, kami lang po, sa Makabayang Koalisyon, ang merong maliwanag na plataforma, kagyat, na solusyon sa problema at pangmatagalan. Marami na po akong narinig at nakita, pinagmamalaki namin kami lang. Ngayon, ano ba ang gagawin ni Kadaning? Unang-una po, gusto kong sabihin, ikinararangal ko at ipinagmamalaki. Kami po ang oposisyon ng bayan. Hindi pwedeng mamimili tayo sa isinuka, isusuka, at kinain yung isinuka. Ayun. Mahalaga po yan. At kami, mahalaga po. Unang-unang pinaglalaban ng inyong lingkod ay, siyempre, tunay na reforma sa lupa. Lupa at pagkain. Hindi lang po simpleng pagkain at food security, kundi food security towards food self-sufficiency at self-reliance na manggagaling po sa atin, hindi aangkatin bigas at iba pang pagkain. Isusulong po natin ang tungkol po diyan sa pagpapalakas sa lokal na produksyon, pag-unlad ng ating mga kababayan, at siyempre po ang mabuting pamamahala. At kasama po dito sa aming plataforma, siyempre 1,200 minimum wage sa ating mga manggagawa, hindi po under Regional Wage Board. So yan ang isusulong po ninyo. Opo. Dagdag na minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa. Hindi po Regional Wage Board. Kasi nung galing po ako ng Sambuanga, National Tripartite Board. mas mahal po ang bigas sa Sambuanga kaysa sa Maynila. Exactly. Oo, Yeah. mas Kaya mahal. po, pero siyempre po, Kaben, Miss Met, yung pong genuine agrarian reform and national industrialization, ito po yung key sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Katulad po ng karanasan ng Ireland, siyempre Japan, South Korea, at iba pa, pinaunlad po nila agrikultura. Hindi tsatsa, hindi 100% foreign ownership of land. So pangalawa po yung bigas, pagkain. Napaka-importante po kasi po ang taas ng inflation. Bukod po dyan, siyempre, ang tingin po namin mahalaga na
isusulong po natin yung pag-repeal ng mga makapaminsala na ini-impose tulad po ng VAT, value-added tax, excise tax, almost 18 pesos per liter. At siyempre po, para sa mga kabataan estudyante, ay yung pong sapat na pondo para sa edukasyon. At yung pong teknolohiya, science and technology for the people, hindi para sa ilan at dayuhan, Kaben, Miss Met. Ito, lahat ay makikinabang. Daning, Yes. dumako tayo dito sa mga comments ng ating mga kababayan. Ito yung mga taga-pakinig natin. Okay, sige po. Pasalamatan Mga muna natin viewers yung mga natin. nanonood. MJ Santos, Eden Pedralves, Jimmy Paipon. Uy, kapatid ko Uy. sa Cagayan. Cagayan. Mabuhay na Islands. Hello po sa inyo, may boto ko na doon. nanonood sa atin. Mabuhay po! Mga taga Cagayan Valley. Yeah, Yeah. Michelle Carranza and Genesis Quizon. Ito po, ang sabi po ni Sergio Garcia, ano po ang inyong plano para mapabuti at mapalakas ang kalidad ng edukasyon? So hindi lamang po sa mga magsasaka ang concern po natin, pati na po ang Oo. edukasyon. Siguro briefly, Kadaning. Okay. Sa amin po, kinikilala namin ang edukasyon ay karapatan, hindi pribilehiyo. Nilino po ng ating kasamahan, si Teacher Franz, dapat po 6% ng total budget sa ating bansa ilaan para sa edukasyon. At sa totoo lang, ang nais po namin, yung mga state colleges and universities, yung pork barrel po na dadaan sa senador, sa congressman, hindi na po dapat gano'n. Diretso na. Dapat po diretso sa mga colleges and universities, ang dami po yan sa buong bansa, PUP, UP at marami pang iba. Bawat LGU merong may sarili na siyang parang Wala kayo sa mga State kongresista University. natin. Bakit? Bakit? Alam mo bang budget natin ngayon? Diretso sa bulsa nila. Opo, grabe. Pag pumila po, napakatagal, tapos nagiging patronage politics. Yeah. So, napakahalaga po yung edukasyon dahil importante yan sa atin bilang mga Pilipino at pag-unlad. Okay, sige. Nanonood din sa atin si Dwight Galang, gayon din si Rogine Gonzalez, Eden Pedralves, Dominic Garduque. Sabi niya, itanim daw sa Senado. Ayan na. Okay, salamat May po. question dito. Paano po ninyo haharapin ang mga kapitalista at may-ari ng lupa upang maipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka? Ayan. Pirmi po kami. Siyempre, yung mga samahan, importante po yon. Nagkakaisang hanay ng mga magsasaka, peasant movement, people's movement, importante po yon. Ngayon, tungkol po doon siyempre, dahil ang mga senador at kongresista ay mga mambabatas, di po ba? Importante po yung legislasyon. Sa amin, isa pong unang panukala ng inyong lingkod, Genuine Agrarian Reform Bill. Yes. Paano po yung protection and preservation ng mga prime agricultural land? At hindi po tayo tatanggap ng anumang suhol o sa mga agribusiness at saka sa mga land speculator, land grabber at mga dayuhan. Alright, Okay. Dominic Garduque, sabi po niya, itanim sa Senado. Yan, oo. Totoo po yan. Kasi Itanim magtatanim. para umani po tayo May 12 and beyond. Correct. Yes. Okay. Rogine Gonzalez, magsasaka at mangingisda naman sa Senado. Sawa na tayo sa mga mandarabong Nako, at trapo. ayan, trapo. Maraming salamat. Totoo po yan. Taong bayan sa Senado, ipanalo. Yan, oo. Okay, yung ating, ito yung ating last question para sa mga talagang nagiging guest dito natin, Bakit kayo, kailangan ang kailangang iboto ng mga Pilipino, sa harap po ng mga nanonood sa atin ngayon, kausapin niyo po Mga sila. kababayan, Ito na pong pagkakataon si ninyo. Danilo Cadaning Ramos po ay may K. Deserve, karanasan at lipunan. Kami po ay matagal nang isinusulong. Hindi po sa panahon lang ng eleksyon, subok na matibay, subok na matatag. At natutuwa po kami, may maliwanag po kami, solusyon sa krisis sa ngayon hanggang sa hinarap. At titiyakin po namin, kami na team, ordinaryong tao, bago, hindi po guns, gold, at saka
ano yan, Gans, Gould at saka 3G yan ka-Ben So kami po ordinaryong tao at wala sa political dynasty, walang kasong plunder. At naniniwala po kami, ang mga kababayan natin ay sawan-sawa na sa bulok, naghahanap ng alternatiba. Kami po, taas noo, uulitin ko po, ang aking mga kasamahan. Kaya po, nananawagan kami sa ating mga kababayan, suportahan niyo po kami. Hindi po sapat na iboto lang si Kadaning, kundi ikampanya natin sa loob at labas ng bansa. Kami pong lahat. Kumbaga sa basketball, sa volleyball, isang buong team. At titiyakin po namin sa inyo, hindi po katulad ng iba, eleksyon nangangako, kami po mahabang karanasan ng commitment, dedikasyon. Katunayan po Kaben, kahit na si Kadaning 2 beses nakulong, dahil sa ating ipinaglalaban, pero nagpapatuloy po tayo. At ulitin ko po, mahalaga po ang inyong suporta. Katulad po ng mga magsasaka. Pagkatapos ng 115 days, yung pong mga itinanim naming palay ay inaani. Kaya po sana mula ngayon hanggang Mayo 11 at 12, mahalaga po ang inyong tulong, ang inyong suporta. Magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ang panalo. Maraming salamat po at sama-sama po tayo, taong bayan naman. Ayan. Alright, yung sinasabi po ni Daning kanina na 3G. Oo. Ito yung Guns, Gold, and Goons. Goons, oo. Ayan. Yan ang So, batano natin, ito lang, ha? bilang extra ko, Tata Ben, wag tayong magtiyaga sa kakarampot na ganito. Kasi mas marami yung kanyang hawak Ito, wag magtiyaga sa kakarampot, di ba? Na nasa ating hapagkainan. Kaya yan, wag ho nating kalimutan si Kadaning, di ba? Kailangan po natin ang Makabayan Block sa Senado po natin. Kanya po mga kabahagi, nagpapasalamat po kami ng napakarami sa pagsadya ni Kadaning dito po sa ating Pamumuno 2025. At inaasahan po namin ang suporta ng taong bayan para sa ating mga magsasaka. Tama po yung sinabi po ni Dominic Gardoque, itanim sa Senado. At sinabi po ng iba pa natin mga kasama, kailangan po natin ang tunay na mga leader ng bansa sa Senado po natin at hindi po yung mga corrupt na sa bulsa lamang po nila ang mahalaga. So, mga kabahagi, Matt, magpapaalam na tayo. Thank you very much po. Hanggang bukas po muli dito sa ating programang Pamumuno 2025. Hello din pala kay Jose Sanding, nanonood sa akin ng yung kapatid ko, and Karen Mendoza Pama at Uno Maki na nasa Hong Kong ngayon. Maraming salamat po, mga kabahagi. At syempre po, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kasama po dito sa ating studio. Nandun po yung ating mga producers ng ating Pamumuno 2025. Si kabahagi Ango. Ayan. Pangungunan ni Ann and Mr. Ram Alonzo. At mga estudyante po natin sa iba't ibang mga si eskwela. Aldrin kasama natin si dito. Aldrin is here. Thank you very much. At acknowledge din natin ang kasama ni Kadaning dito sa booth. Diba? Ayan. Thank you very much. Thank you very much po. Taga LPU, TUP, and PLM. Maraming salamat po at syempre po sa ating technical engineer, si Engineer Dave. Thank you very much, Dave. Alright, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pamumuno 2025. Met, thank you very much. Thank you rin. At syempre po, ako po si Ben Paipon, umaasa na makikita po natin si Kadaning Danilo Ramos sa susunod na Senado. Number 54. Number 54. Good luck po. Salamat Thank you po. very much. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye! Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.